Hello mga ka-uploader, mga ka-doodles, mga ka-OFW, mga ka-earthling. Kumusta mos mi amigos, mi amigas? Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan pakipindot ng subscribe at saka bell button para ma-notify ka palagi. So mga ka-doodles, paalala lang po, hindi po ako financial advisor, wala po akong hinihingi sa inyo. Ang hinihingi ko lang na pakipindot ng subscribe sa Uploader sa Pinas Market. So nagtitrade tayo sa Philippine Stock Market, mga blue chip tayo. Dito tayo sa mga blue chip, ito yun sila mga blue chip. Dito tayo nakatutok ngayon na mag-trade. So at kung ikaw naman ay nagtitrade sa US market, meron din tayong channel, Doodle Goes to US Market. So, pa-subscribe naman din. So, ngayon ang market medyo, alam nyo naman ang pangyayari dito sa Middle East, So, kaya pula pa rin karamihan sa mga stocks. So, ang Philippine Stock Index, Exchange Index na composed ng 30 blue chip companies, yung pinakita ko kanina, yung ito sila, yan yung nag-compose ng PSEI, kaya nabuo yung presyo na 6,000. So yung PSI natin down pa rin, so dahil nga sa conflict, so dito yan. So yan siya, so down siya dahil sa pangyayari. So maaari pang pwede pa rin tayong baka pag tuloy-tuloy pa tong gulo, hindi pa matapos, baka pupulutin tayo dito sa may kulay green. Kasi nandyan yung niya So, ibig sabihin yan mga ka-uploader, mga ka-doodles, mga ka-OFW, pag down yan, ay down din itong mga blue chip na to. Yung, itong mga blue, PH Blue. Yan sila down din yan. Although, meron din konting mga angat din, katulad ni DMC, umangat din sila May mga konti, pero mostly talaga kulay pula. Mining taas si Mirara, tumaas. So, yan. So, ang pag-usapan natin ngayon ay bakit kamo kung nag-try ka nang mag-invest sa Philippine stock market, tapos dahil nga bagsak, sabihin natin dito ka nakabili. So, mag-example lang tayo kay sino pang hindi natin na pictures. Example tayo kay yung app ngayon, itong app ngayon si 7% up, si Mirara Mining. Dahil bakit ka mo nawalan kang gana? Kasi bumagsak So, ang problema kasi sa mindset natin, mga investor na baguhan pa lang, gusto matuto, pag bumili sila dito, katulad ni Mirara, bumili dito. Kasi bibili ako kay Esmeralda kasi malakas to parang nagbibigay ng malaking dividendo May 1.25, 4 na beses to namigay ng dividendo o 2 beses. O 2 beses. 2 beses sa isang taon. 325. Bumili ka dito. Bumagsak dahil may balita na hindi ma-renew yung kontrata ni Mirara. So, kailangan niyang makipag-bid naman. So, bagsak. So, ang mga dismayado na, di ba? Pero, yun pala, yung bumagsak siya, yun yung oportunidad natin na mga baguhan mag-invest, na bumili dito. Kasi yung iba, hindi na bumili dito, kasi natakot na, baka hindi naman rin yung babagsak pa yan. So, parang lumalaban siya siguro nababawi or kahit malakas ang loob niya na makuha niya ulit yung 50 years contract sa gobyerno na siya pa rin yung magmimina, So, kaya
dahil mura nga siya, so maraming mga investor dito, baka kadalasan dito mga foreigner na mga ano na advance na yung pag-iisip yung mindset nila advance na. So na pag ganito bagsak, yun yung maganda na bumili. So isipin mo kung nakabili ka dito So kung nakabili ka dito, ang ngayon nga presyo, umangat na siya ng 45%, So tayo hindi tayo nakabili kasi nabuhos natin yung pira natin sa iba. So wala pang sahod, malayo pa. So okay lang, hinayaan lang natin lang. Pwede ka namang bumili ulit ng pa. So yun yung dapat baguhin natin na mindset na dude, sabi mo, Okludor, sabi mo, maganda mag-invest sa ngayon bagsak, pulang-pulang portfolio ko, ayaw ko na. Diba? Takot ka na mag-invest. Kung bakit ka matakot? Kunwari, nakabili ka dito. Kung may pira ka naman kung may pira ka pa, pwede ka mang bumili dito. So, ang gawin mo diyan, para hindi ka so, kunwari, tingin tayo sa mga, ang mo is broker is bangko, baka si BDO, BDO Securities, si First Metro Securities, Metro Bank yan, or si BPI Securities, Bank of Philippines Island, or si China Bank, parang na rin to, broker din to So may iba pa dyan. Panoorin mo lang tong video natin dito. Meron tayong sino yung mga broker Yan. Sino yung mga broker para makapag-trade ka, panoorin mo yan. So, balik tayo. So, kunwari, BDO yung broker mo, BDO Securities. Bumili ka dito sa taas na to. Yan ka bumili. Ang 32. Bumagsak. So, dismayado ka na. Huwag mo bilihin tapos may pira ka pa. So, abiso ko, bilhin mo. So, bago pa naman na umangat to siya bibilhin mo siya kasi mura discounted bilhin mo siya dito, pero wag mo bilhin sa BDO, bilhin mo sa kabilang broker mo may tatlong broker ka, si Metro Bank naman yung broker mo, so bilhin mo si Mirara dito sa Metro Bank kasi mura siya. So para pag binili mo si Mirara kay Metro Bank, nakuha mo yung presyo na 22. Diba? Kuha mo nyo ba? Okay lang ba pag-explain ko? Like and comment. Kung hindi nyo nagustuhan, comment kayo dyan. Kahit na-bash yung pag-comment ko. At least may nag-comment, diba? Para din. So, dito mo siya mabili kung kay Metro Bank ka bumili. Bakit ka mo wag bumili kay BDO? Kasi si BDO, meron ka na dito binili mo na siya dito, Ngayon, kung bibilhin mo si Mirara, kay BDO naman na securities ang gamiton mo na broker, ang gagawin ni BDO diyan, i-average niya yung presyo. Alright, dito ka 32 ka, tapos dito yung binili mong presyo, ang gawin diyan, maging average lang yan. So, ang presyo makuha mo hindi 22, kundi kalahati ng nitong 34 o tsaka 22. So, bandang 30. Dito, yung gitna na line. Diyan yung average gitna So, diyan mo siya mabili. Diba? So, imbis na hinintayin mo pa rin si Mirara na aangat dito para makabawi ka sa mo. So, kaya mas maganda dito mo siya bilhin kay Metro Bank o kay BPI. Basta at least meron ka dapat tatlong broker na hawak mo. Tulad ko, tatlo yung broker ko So, pag may isang hawak kong stock na dito ko nabili, bagsak, bibilhin ko yan pag may pira, bibilhin ko doon sa kabilang broker ko para nabili ko talaga siya sa murang halaga. Tapos umangat diyan, kumita na ako. So tapos binalikan yung presyo ko sa kay BDO.
So, masaya ang pakiramdam, di ba? Although yung tinatawag nilang compounding, averaging, maganda din naman yun. Okay naman yun kasi bumaba yung itong presyo mo dito, bumaba siya dito, nasa gitna. Pero kung dito pa nga, hihintayin mo po siya naangat dito bago siya yung kikita ka. So, para sa akin, mas maganda 3 broker mo para magkaanuhan talaga na magkahulihan kung saan man mo siya maano, di ba? So, yan si Ismirara. Kaya huwag tayong sumuko na katulad ngayon. Bagsak yung mga, ito si video. O, bagsak ka, nag-invest ka dito kay video. Natakot ka. Kasi bumagsak. Baka hindi na babalik. Babalik din yan. Kasi tingnan mo. Nasa trend line naman din siya, di ba? So, umangat may chance niya na angat pa rin. Pero, habang may conflict pa dito, medyo mabagal tayo. Baka dito lang yan maglaro-laro. Yung mga bangko. Kadalasan bangko down talaga kasi pag may mga conflict, sila yung unang naapektuhan. Siyempre, yung nagmahal yung bilihin. So, mga tao, less borrowing, less magagamit sa credit card. So, ganon. Tapos, kaya medyo yung mga bangko. So, medyo ayaw nila mag-loan para pambili ng bahay kasi yun nga, mataas ang interest pag ganitong conflict, kaya apektado yung mga bangko. So yan lang po ang masabi ko na katulad ngayon dito, ayun, yung crude oil kagabi tumaas siya, almost nag 100 ngayon bumalik dito sa 97, siguro dahil mayroong meron silang oil with blah blah sanction o Russian oil, parang bibilhin yata nila ang langis ng Russia kaya bumaba yung presyo dito. Pero kagabi dito yan almost mag 100 na yung mga stock na may kaya apektado talaga tayo itong ang mostly Asia talaga maapektuhan sa kasi yung halos lahat ng langis natin. Hindi naman tayo Malaysia, Brunei na may sariling Pilipinas wala pa. Yung malampaya natin, hindi pa yung maka-supply ng yan. Yung mga gas lang naman yun Wala pa tayong langis. So, ganun yung mga ka-uploader, mga kaduduls. Huwag mawalan ng pag-asa kung bumagsak man ang stock na hinawakan mo, kasi babalik at babalik din yan. Kung may kasabihan nga daw, kung gaano kataas ang lipad, ganun din yung kataas ang pagbagsak. So balik rin natin, kung gaano ang pagbagsak, kalalim ang pagbagsak, ganun din yun ang kataas ang paglipad niya sunod. Ganun yung natin, konsepto, balik rin natin, di ba? So, tulad ni Jollibee, si Jollibee, bumagsak siya nung dito pero ngayon bumalik na, umangat siya ulit. Balik, nandito naman siya. So, dito ka nakabili kay Jollibee, bumagsak siya pero umaksyon na siyang balik-balik, Ganun lang yung, kaya, ang ginawa ko ngayon dito ako sa mga blue chip na nagtitrade. Kasi, sila yung unang sinisilip ng mga foreigners kasi mas So dito sila mag-i-invest ulit, tapos pag umangat, binta na naman nila, lipat naman sa ibang sa mid-size cap na naman. So ganun lang yun ang natin. Katulad dito, ang advance, maraming kulay berde, Ismirara, si Emperador, Manila Water, mga decliners. Itong mga decliners nung nakarang nagtaas to ngayon bagsak na naman. Pero dito sa mga mga blue chip, up and down lang yan. So 30 yan sila iikutin yan yung na yan, yung mga blue chip na yan. So kaya dito tayo maka-focus sa sa blue chip, at least dito ay may tiwala ako na aangat talaga siya, babalik at hindi siya pwedeng magtagal. 1 year, sabihin mo 1 year, long term mo 1 year.
may trabaho pa naman tayo, so long term lang tayo. Kasi 1 year. At least yung pira mo na tumubo siya. Huwag mo ilagay doon lahat sa savings mo sa bangko. Dahil ang mga bangko nga pumasok na sa stock yung mga bangko, ikaw pa kaya na nag-deposit ka lang din sa bangko, hindi ka papasok. Di ba? Ibig sabihin, yung mga bangko na yan, nagtiwala sila sa Philippine stock. So, bakit hindi mo katiwalaan din? Hindi ka magtiwala, mga bangko na So, kaya huwag matakot mag-invest. Pabalik-balik na yung sinasabi ko. Mga ka-OFW, magtuto tayong mag-invest. Hindi pa huli ang lahat. Kahit 50, 60, basta't buhay ka pa. Mag-invest ka na. Ako lang, bago pa lang ako dito Late na nga Pero at least, sinubukan ko, nag-try ako mag-invest. Kasi wala tayong ibang mapagpuntahan. Kundi dito lang sa sarili ko. Ayaw ko na mamasukan pag uwi sa Pinas. Ayaw ko nang magnegosyo. Kasi masakit sa ulo. So, nakita ko dito lang. Sarili ko lang ako lang nagmamanage, kontrolado ko lahat. Wala akong tauhan. Wala akong hinahabol na pisto na babayaran. May bahay ka lang, makakakuan. May pambayad ka lang sa internet. Yun. Ganun lang yun. So, dito na tayo. Ito yung investment o negosyo na kahit marami kayong karibal, maganda kasi habang dumadami tayo dito, lumalaki yung ekonomiya din. So, gumaganda so maraming retailer, maraming investor. Magnegosyo ka magnegosyo ka ng a la carte dito. Kinabukasan, may a la carte na naman sa kabila. May karibal ka, di ba? Tapos hina yung kita mo. Dito, sa stock, is mas madami kang karibal, lumalago yung tumataas ang presyo. Di ba? So, gawa natin ng video yan mamaya ulit. So, adios mi amigos, mi amigas, babus!